Breaking news mga kababayan, barangay at sangguniang kabataan postponement may maghahain na ng bill. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon mga idol at mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy ay paki-likes muna itong ating pong video mga kababayan. So eto na nga mga kababayan, post ng Asenso Kabarangay patungkol po sa postponement ng barangay at SK elections. Ito po yung kanila pong balita. Majority daw ng mga congressman ang pabor sa pagpapaliban ng BSK 2026 ayon mismo kay Deputy Speaker Albi Benitez mga bayan. Sa pagbalik daw ng sesyon, maghahain ng bill mga bayan. Ibig sabihin may maghahain po ng panukalang batas para muling ipagpaliban yun pong November 2, 2026 barangay at SK elections. Ito po, inaasahan ang co-authorship ng multi-party lawmakers. So yan po ay pahayag ni Albi Benitez mga kababayan noon pong siya ay nakapanayam ng Brigada News FM Bacolod. So ito po, panoorin po natin mga kababayan yung video po ng balita ng Brigada News FM Bacolod sa interview kay Deputy Speaker Albi Benitez. Ito po, panoorin po ninyo mga kababayan. Majority sa nga mga kaupod is willing to postpone or delay or reset, I don't know what the right word is, ang BSK election. So pagbalik namon, I think every multi-party ang ma-author sang bill. Remember, ang decision sa Supreme Court, there has to be justifiable cause. Mga emergency is a reason for delaying the election. And kung ako maglantaw, we are in the midst of an emergency crisis. Lantaw bla. Nano ka kaboto number 1. Ano nga date ganina? 2. Okay. Kung magsaka pa niyang gasolina, lantaw mo, makaboto ka pa. So, all of these are extraordinary situation nga are impending or inhibiting ang voters' right for suffrage. So this is very justifiable. So ayan po mga idol at mga bayan, napanood at narinig natin mismo mula kay Albi Benitez na majority ng mga mambabatas o nasa lower house, mga congressman, ay pabor daw po mga kababayan sa pagpapaliban sa barangay at SK elections. At ayon nga po sa ating bugit mga bayan ay 95% ng mga congressman ay pumapabor daw doon po sa muling pagpapaliban sa barangay at SK elections. Sapagkat ipinunto po nitong si Albi Benitez mga bayan na sa tingin nyo daw sabi ni Albi Benitez, sa tingin nyo, kahit Ilonggo po yan, naiintindihan ko, sa tingin nyo, pagka tumaas daw yung gasolina, makakaboto pa yung tao, mga bayan. Yun po yung mga isa sa mga dahilan kung kaya isinusulong po nila ito pong muling pagpapaliban sa BSKE. Dahil nga po sa crisis daw na nararanasan na nangyayari dito po sa ating pong bansa. At ayon din po kay Albi Benitez mga bayan, pagbalik daw ng kanilang sesyon ay mayroon na pong maghahain ng bill o panukalang batas tungkol po sa sa postponement ka po nitong November 2 BSKE mga bayan. So tingnan po natin mga bayan kung sakaling maipasa nila yan pong postponement bill sa lower house. At siyempre ipapasa po yan patungo po sa executive. So tingnan natin mga bayan kung yan po ay papaboran ng Korte Suprema, yung dahilan po nila na dahil may crisis kaya nila pinopospone yun pong BSKE mga bayan. So ngayon po ay titingnan po natin, aalamin po natin yun pong mga komento ng ating pong mga kababayan patungkol po sa balitang yan na postponement sa barangay at SK election.
So ayon po kay Laylani o Lalay ni Basco, ang sabi po niya, barangay kagawad po ako pero gusto ko po ituloy ang eleksyon sa November 2, 2026. Francisco Francia, bakit makakatulong ba pag-postpone? Style nyo daw mga mambabatas ha. Makakatulong daw ba yung postponement bill o yung postponement ng BSKE doon po sa nararanasang krisis ngayon sa ating bansa mga bayan? Sapagkat nauna nang sinabi ni Albi Benitez mga bayan na gusto nilang i-postpone ng 6 na buwan. Ibig sabihin, from November 2, magbibilang tayo ng 6 months. So yan po ay papatak sa Mayo, kung hindi ako nagkakamali, Mayo 2027, yun pong bagong schedule na gusto po nila. Ibig sabihin, gusto nilang maganap yung halalang pambarangay sa Mayo 2027. Kaya mga kababayan, ang tanong, after 6 months ba, pagsapit ba ng Mayo 2027, wala na itong crisis? O paano kung may crisis pa din? Paano kung mahal pa rin yung gasolina? So another postponement naman sila. Yun naman yung kanilang idadahilan. Sapagkat mayroon pang crisis, hindi pa nawawala. Kaya muli nilang ipopospone. So, paano yan? Mayroon po tayong magaganap na 2028 national or presidential election. So yung mangyayari dito mga bayan, pagka naipagtagumpay po nila, pagka naipospone po nila itong 2026 BSKE, sa tingin ko lang ha mga bayan, yung mangyayari yan, yung kahihinatnan yan, yung magiging schedule talaga nitong BSKE, siguro ko mga 2029 na. Kaya ngayon pa lang mga kabayan, ay tutulan nyo na. Tutulan po ninyo, yun pong gusto po ng ating pong mga mambabatas. Hindi naman po imposible na maikandak. Hindi naman po imposible na mairaos yun pong BSKE sapagkat ayon nga po sa COMELEC, kompleto na yung balota, may budget na para dito. Pitsa na lang ng halalan yung hinihintay po natin mga bayan. So hindi po imposible mga bayan na iraos yung pong BSKE. Sila lang po yung gusto talagang i-postpone sapagkat gusto nilang kunin yung pong pondo para gamitin sa pang-ayuda sa ating pong mga bayan. Kaya sana wag pong pumayag si Chairman George Garcia na makuha yung pondo ng COMELEC. Sapagkat kapag nakuha yung pondo ng COMELEC, wala nang gagamitin yun pong COMELEC pagka dumating na yung schedule talaga, pagka dumating na yung panahon ng pagdaraos ng BSKE. So patuloy lang mapupuspon kung walang pondo para sa COMELEC o sa pagdaraos ng halalang pambarangay. Ito pa po, unconstitutional if BSKE will be postponed again. The government have other funds to support the people. Tama. Mayroon pong nakalaang pondo yung ating pong gobyerno para po sa sa calamity fund, pondo para sa pang-ayuda sa ating pong mga bayan. Kaya sana ay wag po nilang pag-interesan yun pong pondo ng COMELEC. Yun po kasi yung isa sa mga dahilan po nila kaya gusto nilang i-postpone yung BSKE sapagkat gusto nilang kunin talaga yung pondo ng COMELEC. Nako, bawat ahensya po may inilalaan na pondo yung ating pong gobyerno kagaya ng sa COMELEC para dun talaga yon. Ngayon kapag kinuha po ng ibang ahensya, yan po ay labag na sa ating pong saligang batas. Unconstitutional na po yan mga bayan. Unconstitutional o labag sa ating pong konstitusyon. So, abangan na lang po natin mga kababayan kung ano po yung kahihinatnan nitong usapin sa muling pagpapaliban ng barangay at SK election. Kung talagang may maghahain ng bill or panukalang batas para muling ipagpaliban ito or baka may magtutol na naman. Baka mayroon pong mga pumigil dito po sa
BSK postponement. Yan po yung ating abangan mga idol at mga bayan. So yan muna yung ating balita ngayon. Magandang araw po at God bless po sa ating lahat mga idol at mga bayan.